tayo yung nanggulo. Hindi po tayo nanggulo. In fact, nung tayo ay nakalapit sa Mindiolan, nakita tayo ng ating mga kapatid na kapulisan, binigyan nila tayo ng safety, pinatabi tayo. Maisog, dito kayo sa gilid para hindi kayo madamay. Tama, mali? Tama. So, nanatili tayo, kaibigan ng kapulisan, nananatili tayong taga-suporta ng ating mga kapulisan, at naniniwala tayo na ang mga kapulisan ay naandyan para mamagitan lamang sa gobyernong bulagsak at sa taong bayan na sumisigaw, umiiyak na bumaba na ang presidente. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng isang malayang pamamahayag na malinaw naman po na ginagarantiyan ng konstitusyon na meron tayong malayang magpahayag ng ating mga damdamin, lalo na kung nakikita natin sa ating gobyerno ay puro na lamang kaguluhan, puro na lamang pangungunsinte sa nangyayaring nakawan sa ating bayan. Okay? So once again, inuulit po namin, hindi po sangkot ang hakbang na maisog sa kaguluhan kahapon. Hindi. Kung nakikita po ninyo yung ginawa natin kahapon doon, ako personally, gumit na ako sa kapulisan. Binukod ko ang mga kabataang nanggugulo, may sinalya-salya pa tayo doon, no? Kasi sumasama sa atin, sumisigaw ng Duterte, hindi naman sila Duterte. Ngayon, lilinawin ko lang din. Kasi kahapon, nung bumitaw tayo dito sa stage, nandun na tayo sa pagbibiyahe, bukas pa rin yung sound system. Tama? Tama. It is possible, kung totoo man yung sinasabi nila na meron daw sumigaw sa atin na huwag kalilimutan ng lighter, sisindihan ng Malacanang, yon sa parte namin, pinapasinungalingan namin yon. Dahil wala na po kami. Kung meron mang katotohanan na may nagsasalita dito, wala na tayo. Nandun na tayo sa marcha. At vulnerable ang mikropono kahapon, kahit sino kumawak, open to all na. Kaya there is a big possibility, great possibility, na may humawak ng mikropono, nakapagsalita ng ganun para ibintang na naman sa hakbang na maisog at sa mga Duterte diehard supporter. Yung mga tao na yon, na nung umalis na kami dito, nakapasok sila dito, may dalang bandera ng pirata, hindi po natin kasama yon. Tama? Tama. We are denouncing all kinds ng kaguluhan. Matapang lang ang maisog sa pagpapahayag, sa panghihimok sa taong bayan na makiilam, sumama. Dahil ang ating kabanang bayan ay patuloy na pinagpipestahan ng mga buhayang kongresman. Patuloy tayong niloloko, patuloy tayong tinatarantado. Kaya tayo nananawagan sa ating kasalukuyang administrasyon na kung hindi niya kayang gampanan ang kanyang trabaho, magbitaw na lamang siya sa kanyang pwesto. Because that is the most noble action na pwede niyang gawin. No? Para sa akin, yun ay pagpapakita ng isang katapangan. Tanggapin mo sa sarili mo na ikaw ay incompetent leader. Tanggapin mo sa sarili mo na wala kang kapasidad, kakayahan na mamuno sa bayan. At ang pinaka mabuting sakripisyo at alay mo para ang bayan ay umayos, ang Pilipinas ay magkasundo at gumanda, bumaba ka sa pwesto mo at ibigay mo yan sa tao na isinisigaw ng taong bayan na gustong mamuno sa bansang ito. At sino ang sigaw ng taong bayan na gustong mamuno? Duterte! 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 Duterte lamang. Kasi nakita natin ang tunay na nagmalasakit, ang tunay na nagmahal, nilabanan ng lahat ng mga kurap, ang mga kawawa nating kapulisan na naging biktima rin ng kahirapan, na involved sa kung ano-anong paggawa ng krimen, kidnapping, droga, noong panahon ni Tatay Digong, dahil nakita niya itong mga taong ito na lingkod bayan, na nagbibigay ng serbisyo, nagpoprotekta sa mamamayan, dinaasan niya yung sahod. Hindi para gamitin tong mga pulis na ito na pag siya ay bumaba, proteksyonan siya. Kasi kung yun yung layunin ni Tatay Digong,
eh di sana hindi siya nadala sa dahig, tama ba? So ibig sabihin, ang ating Tatay Digong ay ginawa ang trabaho niya ng buong puso at hindi siya umasa ng anumang kapalit sa mga kapulisan. Tama? Pero ang pakiusap niya nga, nung siya ay bumaba sa kapulisan, sa militar, anong sabi niya? Gampanan nyo ang inyong tungkulin, protektahan nyo at proteksyonan ang konstitusyon, ang estado at ang sambayan ng Pilipino. Simpleng utos. Tama, mali? Tama. Okay. Kaya, again, yung mga kilalang personalidad na nagsasabi galing sa liwasan nyo ng gulo, hindi po totoo yan. If we can only protect our policeman, haharang kami doon kahit kami ang tamaan ng bato. Kasi ang mga kapulisan ay hindi natin kaaway. Tama. Ang mga kapulisan ay hindi natin kalaban. Kung meron man kalaban ng Estado, ito ang matagal ng anay ng ating lipunan, ang komunistang, teroristang CPP-NPA na hanggang ngayon nandito pa rin sa ating bayan kahit patay na ang kanilang founder na si Joma Sison. Nandito pa din sila, nanggugulo. At alam naman natin na ayaw nila sa mga Duterte kasi natikman nila ang isang Duterte nung nakaupo. Almost nalipol silang lahat. And they will not even allow now. Kaya galit na galit sila kay Inday Sara. Sinabi na nga ng COA wala namang dinakaw na 125 million. Ini-insist nyo pa rin. No? Ang totoo po niyan, mga kababayan, ayaw na nilang mayroong ulit maupo na isang Duterte. Dahil sigurado, pag itong ating mahal na Vice Presidente na upo, utang inang mga komunista to, tapos lahat to, tama? Tama. Tatapusin ang laban sa droga, tama? Tatapusin ang laban sa korupsyon, tama? And of course, laban sa mga kriminal, laban sa mapang-abuso, mga buhalang oligarko na halos 50 years na tayong pinaparusahan ng mga putang ina, tama? At higit sa lahat, poproteksyonan, palalakasin palalo ang pwersa ng ating mga kapatid na kasundaluhan ang kapulisan dahil naniniwala sila na ito lamang ang magpoprotekta sa estado at sa tao sa bansang Pilipino. Amen? Amen. So sa mga kapatid nating kapulisan dito, maraming salamat po. Para din po sa inyo ang pinaglalaban namin na ito. Alam namin, katulad namin, may mga anak din kayo nag-aaral. Pagamat itinaas na ang inyong sahod, kulang pa din yan. Bakit? Mataas pa rin ang presyo ng bilihin. Alam ko, hindi man ako naging pulis. Ako man ay isang frustrated policeman. Ramdam ko yan. Dahil yung mga kabats ko, pagkapanong-panong kanilang kamay, abslay agad ang pinuntahan, abslay agad ang pinuntahan, nangutang ka agad. Kaya karamihan sa mga pulis, mga kasama, maniwala kayo sa akin sa hindi. Pagpasok na pagpasok niyan, pipirma agad yan ng amslay. Sa mga kusandaluhan, pipirma agad yan ng amslay. Bakit? Kailangan nilang may pang-starting. Kailangan nilang mabuhay. No? Kaya sa mga kapatid na kapulisan, patuloy po namin inuulit-ulit. Gawan man po kami ng kwento na ang aming organisasyon, ang hakbang ng Maisog People's Movement, ay magulo, ng gugulo, komunista o terorista. Kami na po ang nagsasabi bilang mga lider, yan po ay isang malaking kasinungalingan. Dahil ang nasa likod po namin, ang nasa sponsor po namin, ang sponsor namin, dating presidente ng bansang ito na nakitaan natin na tunay na nagmalasakit sa kulay kayumanggi, tunay na ibinangon ang dangal at reputasyon ng bansang Pilipinas, si Tatay Digong. Uli, ano ang sigaw ng taong bayan? Sino ang gustong maupo? Duterte! 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 Yan po yan. Kaya again, thank you po ulit sa ating mga kapulisan. Mahal namin kayo. Hindi kami papayag na magamit ang grupong ito ng kahit sinong tao, kahit sinong politiko, kahit sinong negosyante, na bayaran kami, bayaran ng sino man dito para gawin ang ginawa sa Mindiolang. Hindi kami ganon. Dahil ang mga tao po dito nakasama natin, most of them are professional people. Tama? Merong maayos na trabaho, may maayos na profesyon, at higit sa lahat, naniniwala sa diwa ng konstitusyon. Sumusunod kami sa batas.
Ang ayaw sumunod sa batas, ito ay laban sa gobyerno. Ang gustong magpabagsak kay BBM sa pamamagitan ng marahas na paraan, hindi hakbang na maisog, kung hindi mga komunista, teroristang CPP, NPA. At inilalayo namin, pinagdidiinan namin, hindi kami kasama doon. Kaya doon sa mga anti-Duterte na mga kilalang personalidad, mga putang ina nyo, tantanan nyo kami. Dahil wag nyong panay sa amin binibintang. Nandito kami, darating ang panahon, pag nabaligtad ang sitwasyon sa Pilipinas, ipapakita namin sa inyo kung paano tamang pamunuan ng bansa sa pangunguna ng aming pinakamamahal, Inday Sara Duterte. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay lahing Pilipino! Mabuhay lahing Kayumanggeg! Mabuhay ang bansang maisog! At ngayon po, magsisindi tayo ng kandila para sa ating maiksing programa. Humihingi po ulit kami ng paunawa at pag-intindi. Marami hong gusto magpunta dito, nandito na kami, pero we cannot sacrifice all of you supporters na magpunta rito. Mapapasala kayo ng ulan. Tignan natin yung panahon bukas. Pinaurong ulit natin yung mga sound system natin. Bukas po, sana bigyan tayo ng pagkakataon ng ating mahal na lumika na tayo ay bigyan ng isang maayos na panahon. At sisiguruhin po natin, magpapatuloy ang ating panawagan hanggang ang ating mismong kasalukuyang nakaupong presidente ay pasukan ng delikadesa sa kanyang puso, pasukin ng awa ang kanyang puso na bumaba na sa pwesto, isauli na ang pinahiram ng mandato at ibigay sa competent, sa magaling, na pamamahal sa ating bansa, may kapasidad at kakayahan na mamuno. China-challenge ko ang lahat. Pag tayo ay nakatungtong sa Mindiola, itatanong natin sa taong bayan na sasama doon, sino ang gusto nilang mamuno? Duterte! Sino ang gusto nilang mamuno? Duterte! Sino ang gusto nilang mamuno? Duterte! Kung sino ang isisigaw ng taong bayan, aside from constitutional succession, pakinggan nyo ang taong bayan, igalang nyo ang desisyon ng mamamayan. Tama! Sino ang susunod na mamumuno? Duterte! Sino ang susunod na mamumuno? Duterte! Duterte po kami. Palakpakan natin ang pamilya Duterte. Yun po, yun po ang ulan sinabi ng ating kapatid na Kuya Placido, napatunayan naman po at kitang-kita naman kung sino ang tunay na nanggulo sa Mindiola. Ngayon po, sino po ba ang nagrarally doon sa harapan ng MPD ngayon at panawagan nilang palayain ang lahat ng mga nahuli? Di ba po itong mga makakaliwang grupo ng mga kongresista, sapagkat ginamit po nila ang kanilang resources para gamitin ang mga kabataan upang manggulo sa gitna ng rally dito sa Mindiola. At halos lahat po na pumuntang abogado doon ay ang mga abogado ng makakaliwang grupo. Yan isang patunay, malaking patunay sa buong taong bayan na ang hakbang ng maisog ay walang kinalaman sa kaguluhan na nangyari doon sa Mindiola, sapagkat ni isang abogado ng hakbang ng maisog ay walang pumunta ron, sapagkat alam namin na ang aming samahan ay gusto lamang kapayapaan at marinig ang boses ng taong bayan. Kaya sa mga matataas na katungkulan diyan, sana imulat nyo ang inyong mga mata sa katotohanan. Huwag lamang kayo mag-focus dahil galit kayo sa mga Duterte, kundi imulat ninyo ang mata ninyo sa katotohanan na ang kalaban ng bayan ngayon ay ang mga terorista, NPA, na pinapayagan ninyong mamayapag ulit dito sa atin. Kawawa ang inang bayan. Yun lamang po at maraming salamat. Alam nyo, dito sa makakaliwang partido, no, party list, ang bayan. Ano-ano ba yung mga party list? Gabriela. Kabataan. Alam nyo kayo mga putang ina nyo, mga putang ina nyo makakaliwang party list, hindi ba kayo nahihiya sa sarili nyo? Dahil sa kagustuhan ninyong isulong ang inyong ideolohiyal na politikal na posisyon na maging komunista ang ating bansa, binirenwas ninyo ang mga kabataang inosente. Binirenwas ninyo ang mga hindi pa yata tulito eh. At yan ay taktika ng mga duwag
na komunista. Tama! Bakit kailangan gamitin nyo yung kabataan na walang muwang? Bakit kailangan ng kabataan ng masaktan? Tama. Ginagago ninyo ang kabataang Pilipino. Kayo ang anay at lason Sa na bansa. patuloy na sumisira sa bansang Pilipinas. Tama. Kaya kayo mga putang ina nyo, mga komunista kayo, mahiya kayo sa mga balat ninyo. Tama. Dahil kung totoo na para kayo sa bayan, dapat kayo ang makipagbatuhan sa mga pulis. Huwag niyong gamitin ang mga bata. Ang nangyari kahapon ay isang pagpapakita na paggalaw ng anarkiya. Tama. Anong kinalaman ng mga establishment na nandun para sirain? Ito naman yung binayad sa mga bata. At nakita nyo naman, doon mismo sa kalsada nag-aabutan ng pera. No? Kalat po yun sa social media. Napasukan pa tayo ng isang Gabriela, yung Duterte Youth Party List na tanggal. O ngayon may pera na sila. Ginagamit nila ngayon to para labanan ang konstitusyon ng Pilipinas. Ginagamit nila ngayon to para Sirain. saktan ang kapulisan. Kasi tingnan ninyo may tanong ako sa inyo. Sagutin nyo to. Kaaway ba natin ang pulis? Hindi! Kaaway ba natin ang pulis? Hindi! Kaaway ba natin sundalo? Hindi! Kaaway ba natin ang sundalo? Hindi! Ang komunista, kaaway ba ang pulis? Oo! Ang komunista, kaaway ang pulis? Yes! Ang komunista, kaaway sundalo? Yes! Ang komunista, kaaway sundalo? Yes! Malinaw yan. Gusto nilang mawala. Kaya kung may mananakit sa kapulisan, yan ay ang kalaban ng Estado. At ito ang komunistang grupo na nagtatago sa mga politikal na partido kagaya ng Gabriela Party List, Kabataan Party List, Ngiwi Party List, Tama. ML Party List. ML Party List. Yan ang kalaban ng ating gobyerno. Yan ang kalaban ng ating Estado. Tandaan ninyo, nagpunta kami ng Batasan. Sa Papaya. sobrang galit namin, nagdala kami kamatis, hindi molotov, hindi bato. Bundok na kamatis. Pinigilan kami ng mga ground commander doon, pero pinakiusapan ko. Sabi ko, sir, kamatis lang to. Hindi naman kayo yung babatuhin namin. Hayaan nyo lang kami Maglabas. para mawala kahit papano yung galit namin. Hindi naman kami inauthorize na gawin yon, pero makulit kami. Kinuha namin yung kamatis dahil sobrang galit namin. Binato namin ang House of Representative. Pero ang kapulisan, yung mga kalasag nila nakababa, yung shield ng helmet nila nakataas. Ibig sabihin, alam nilang hindi kami kalaban. Tama? Humihingi lang ako ng dispensa doon sa isang pulis dahil yung katabi kong matanda, babae, mahinang bumato, shoot sa mukha ng pulis. Tumalbog yung kamatis na tigas ng kamatis. Pero nagkatawanan na lang kami. Bakit? Alam kasi ng kapulisan na tayo ang lehitimong Pilipino na ginagamit lang ang ating karapatan sa ilalim ng ating konstitusyon na magpahayag ng ating mga silakbo, galit, ng ating mga damdamin Tama. para ipahayag sa gobyernong bingi ni Bangag. Pakinggan nyo naman kami. Tama. Kayo, ang sarap ng higaan nyo sa Malacanang. Ang nilalamon nyo, Pera ng taong bayan. pera ng taong bayan, trilyon-trilyon, bilyon-bilyon. Kami, nagsasakripisyo kami dito. Kaming maliliit na tao, nakikita namin ang problema sa gobyerno. Pero kayong mga nakaupo, dahil nasilaw na kayo sa kapangyarihan, busog na busog kayo sa pera, ayaw nyo ng tantanan. Mga putang ina nyo, maawa naman kayo sa susunod na henerasyon. Kaya nananawagan ako, kung meron pa natitirang dangal sa inyong mga sarili, lalo na sa mga magnanakaw sa ating gobyerno, magkaroon naman kayo kahit isa lang na meron tayong kultura bilang isang Pilipino, ang salitang delikadesa. Bumaba kayo sa pwesto nyo. Iwanan ninyo yung posisyon na yan dahil hindi kayo mauupo dyan kung hindi kayo binoto, or should I say, dinaya nyo
ang right to suffrage ng mga Pilipino. Kaya ikaw, George Santiago, pag nabaliktad ang sitwasyon sa Pilipinas, iba Bartolina, sino? Garcia. Sorry. George Garcia, pag nabaliktad ang sitwasyon sa Pilipinas, iba Bartolina ka namin doon sa Bangko Sentral. Wala kang kakainin doon, kundi pera lang, pera kainin nyo. Lahat ng mga puwaya, lahat ng magnanakaw, pag nabago ang sitwasyon sa Pilipinas, ipadampot natin sa mga kaibigan natin pulis, ikulong natin sila sa pinakamasarap na kulungan na gustong-gusto nila. Saan yun? Bangko Sentral ng Pilipinas. Lamunin nyo literal ang pera doon, mga putang ina nyo. Padala natin.